how much more ang ating Panginoong Jesus. There are so many misunderstandings about Jesus. For example, yung mga Muslim, nireject siya, no? Yung Hindus, pinagdudahan siya. Yung Buddhist, inignore ang ating Panginoon. Yung atheist, galit na galit sa ating Panginoong Jesus. Yung mga agnostics, dinideny siya. Ang nakakalungkot, yung nag-claim na Christians have misunderstood at na-misrepresent ang ating Panginoong Jesus. That's the sad reality, brothers and sisters in Christ. Tayo na dapat, sabi nga, nagdadala ng totoong mensahe, maling mensahe ang ating nadala, kasi nagtayo ang mga nauna sa atin, nagtayo ng relihiyon. Kaya nga, in this series, iti-demonstrate ko po sa inyo, beyond doubt, yung message ng Panginoon, yung assignment niya, yung passion niya, yung purpose niya, is not to establish religions and rituals. Yung mga Christians, pag nag-share sila, sinasabi nila, ang sinishare namin is about relationship. Pagpunta sa church, ang dala-dala, religion. Bakit po? Do's and don'ts. Yan po ang religion. Bawal ito, bawal yan, bawal ngumiti, bawal ang hindi nakasuklay ang buhok ng maayos. Bakit? Hindi ka mukhang Kristiyano. Pag hindi ka nakapamaga, hindi ka Kristiyano. Ito yan nangyayari, may second class, may first class Christians. Pag ikaw ay galing sa isang pamilya na magulo, hindi ka Kristiyano. Yun ba ang batayan ng ating Panginoon? Batayan lang po yan ng tao. Dahil sa batayan na yan, nagkagulo-gulo po tayo. Pero ang Panginoon Jesus, ang gusto po niyang gawin, i-reintroduce ang kingdom, particularly the kingdom of God. Yun po ang nais kong ibahagi po sa inyo. Kasi lahat po ng sinabi ng Panginoon at ginawa niya, prayers, teachings, healings, miracles, saan po nakafocus? Kingdom. Not on religion. Sinabi ba ng Panginoon, I heal you in the name of Christianity? Ang lagi niyang sinasabi, pinagaling ka sapagkat pinaghaharian ka na ng kaharian ng Diyos. Yun po ang klaro. No? Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, ang katotohanan na maliwanag sa Biblia na itinago ng karamihan ng mga theologians, isa po ako doon dati, na nagtago ng katotohanan na yan. Kasi hindi ko rin po alam. In fact, yung mga pastor nga po sa Davao ang dating sa kanila, bagong mensahe. No? Pinag-uusapan, new message. About what? About the kingdom of God. Yan tagal na sa Bible. Hindi lang na-research, kasi pagdating sa Bible school, kinondisyon yung mga utak namin. Lahat ng eskwelahan, pati ang medicine, lahat po yan ay mind conditioning. May mag-react ba? Everything is mind conditioning. Kinondisyon kami na ito lang ituturo mo, salvation, faith, grace, huwag mo ituro ang kingdom. Kasi hindi yan, the kingdom is ready but not yet. Mga ganyan, no? Ang tanong sa akin doon at meron po bang physical at spiritual na kaharian ng Diyos? Tanong po na Afrikano, English po yun. Kaya talagang English kami ng English sa Davao. Hindi sila marunong gaano magtag-ano, pero pag English, talaga naman mapapalaban po kayo ng English doon. No? Mga banat is this a new paradigm? Wow. Paradigm? Gusto ko sana dalhin sa Latin, paradigma. Pero baka magkagulo pa kami. So, ano po ba ang preoccupation ng Panginoong Jesus? The kingdom of God. That is His top priority. Yan po ang heavenly mandate. Ipuprove ko po sa inyo ngayon. Acts 1 verse 3. Sino bang may Bible? Pakibasa po. Acts chapter 1 verse 3. Acts chapter 1 verse 3.
Ginagamit po yan ng Katoliko para sa pa-40. Pagka namatay ang tao, 40 days. And after 40 days, may prayer. Sabi nga, saan ang galing? Nasa Bible daw. Tinanong ko saan sa Biblia, nung nag-aaral ako sa seminaryo, itinuro sa akin yung Acts chapter 1 verse 3. Believe naman ako. Nung ma-born again ako, na-realize ko, hindi pala yun. Ano nakasulat? Acts chapter 1 verse 3? Sino meron? O, sige. Si ano ka ba? Ka-Iris, ka-Katia? Ha? Kahit na rin doon. Pakilakas. Ka-Irish. Acts chapter 1 verse 3. To these we also presented himself alive after suffering, by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days, speaking of things regarding their resurrection. Okay. Ito po ang context po nito, huwag po natin tatagalin yung text sa context, ha? Ang context po nito, after resurrection. So, ang Panginoon, nag-stay pa for 40 days after resurrection. Physical body, no? Pero, glorified body na rin siya, kaya nga hindi siya nagpapahawak. Remember sa Gospel of John, do not touch me. No? Kasi yung mga tao, yung mga disciples, hindi pa sila glorified body. So, bago siya umakyat sa langit, ang sabi dyan, for 40 days, nagpa-40. Patay ba si Jesus? Hindi po, buhay na buhay. Kaya hindi po pwedeng nagpapa-40 dahil namatay. Hindi rin Diyos yung namatay na pinapa-40han. No? Doon din po nakuha yung quarantine. 40, 40 days. No? So, for 40 days, anong tinuro ng Panginoon? Gospel of the Kingdom of God. Bakit ko po gusto puntuhan ito? Ito po yung tinatawag na pre-departure. Di po ba lahat ang pupunta sa abroad? Meron tinatawag na PIDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Bakit po importante yun? Si Brother Pete, pupunta ng Japan. Meron silang PIDOS, no? Bakit importante? Kasi nga po, hahabilinan kayo. So that's the most important thing. Ang iiwan, doon sa mga maiiwan, yung pinaka-importanting mensahe. Sinabi ba dyan, for 40 days, Jesus preached about faith? Wala. Sinabi ba that for 40 days, Jesus preached about grace? Wala. Sinabi ba that for 40 days, Jesus preached about salvation, kingdom of God? Tapos eto tayo ngayon, grace, grace, faith, faith. No? Anong na-miss natin? The mandate, the real message. That's why, ano po nangyari? Maraming naglilingkod sa Christian na mga pastor, nahirap na hirap. Ano bang sabi sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness. What will happen? All these things. May exemption po ba? Wala. Anong hahanapin mo lang? Kaharian ng Diyos, wala nang iba. Huwag mo hanapin yung kaharian mo. Huwag mo hanapin yung kaharian ng lolo mo, ng lola mo, ng ingkong mo. Hindi mahalaga ang apelido natin. Ang pinakamahalaga ang pangalan ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Ito po ang solusyon sa lahat ng problema na meron tayo sa mundo. The sad reality is, mali ang itinuturo sa mga churches, even sa Bible school. Nag-aaral po ako sa Bible school. I took my masteral. Hindi ko nga napag-aralan yan. Sa aming masteral, ang minaster ko, grace. Ano pa? Faith, salvation. Kailangan master na master mo yan. Kaya paglabas namin, master. No? Pagdating sa church, iba pa lang kailangan mong gawin. Babalik ka pala uli sa Biblia. Sa dami ng theology inaral ko, hindi ko siya nagamit. Ang nagagamit ko po, Bible. Buti na lang talagang minaster ko rin po yung pag-aaral ng Biblia. So he was the most misunderstood person, Jesus Christ. No? Yung mga Hudyo, he was misunderstood by the Jews. Inisip na siya, rebelde,
misfit, fanatic. Bakit rebelde? Pinako sa krus. Sino bang pinapako sa krus? Rebel. Yung mga nananawagan na mag-aklas, no? Makibaka. Kaya kung sila kanino, sila Brother Pete, nung panahon na buhay, may papako mo rin sila sa krus. Ayun na ang parusa. Yung rebelde. Misfit. Hindi ka dapat nandoon. Fanatic. Sa mga Hudyo, si Jesus ay misguided rabbinical teacher. Yan ang pong pananaw nila. Anong in-spread niya? Heresies. Katiwalian, kamalian, contaminated teachings ng laws of Moses and Judaism. Halimbawa, kung tatanungin ko po kayo, ano ba ang original intent ng ating Diyos? Ano yung original plan niya? To establish a religion or a nation? Nation. Klaro-klaro po yan. No? Ayan, no? Royal priesthood, a holy nation. Hindi sinabi, royal priesthood, a holy Christian. Tama po ba? Ilang beses lamang tinawag tayong Christian sa Bible. Ito lang. Sa 1 Peter chapter 4 at saka sa Acts chapter 11. And they were, malipangit pa ang pagkakagamit. No? It was a negative connotation. They were called Christians. Naituro ko na yun dito. Pag ikaw ay tinawag, hindi sila yung nagtawag sa sarili nila na Christian, ha? Tinawag sila nino ng mga pagano. Binigyan sila ng pangalan. Tinawag silang Christian. So what does it mean? Okay ba yon? Hindi po siya okay. Kasi pinangalanan sila. Pag pinangalanan ka, yung nagpangalan sa'yo, mas powerful kaysa sa'yo. Kaya nga sa 1 Peter chapter 4, sabi ni Peter, tanggapin na lang natin yung pagkakatawag sa atin ng Christian. Mamuhay na lang tayo nag-glorifying sa Panginoon. Nakita niyo yun? Negative to positive yung sentence. Ibig sabihin, ito yung pagkakatawag sa atin, pakita natin sa kanila, hindi tayo yan. Na kahit minamaliit nila tayo, nagpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Tapos tayo ngayon, tanggap na tanggap natin, ang tawag sa atin ay Christian. Purihin ng Panginoon, lumaya na po tayo. In the Bible, we are called believers. Ano ba? Followers of the way. What else? Sinabi ng Panginoong Jesus, you must be born again. Pag hindi ka mo born again, you will not see the kingdom of God. And what is the kingdom of God? It's the governance of God. The government of God. Hindi mo makikita yung paghahari ng Diyos sa buhay mo pag hindi ka mag-born again. So God's plan is for us to become a holy nation, which whom we misunderstood. Yung mga Muslim, ano tawag kay Kristo? Propeta, great teacher, good man. Tapos ano pa? Fell short and failed to deliver the finished work. Kaya kailangan nila si Muhammad. Kasi kinapos si Kristo. Hindi kumpleto. So sa mga munis, kinakailangan nila si Sung Myung Moon. Bakit daw? Kasi si Kristo nung nasa lupa, kinapos din. Yung mga Koreano talaga. Ako galit na galit sa mga Koreano eh. Sa mga magnanakaw, mamamatay tao, manluloko, pagdating sa pananampalataya, hanggang ngayon, niloloko pa rin ang mga Pilipino. Sabi ko doon sa Davao, kayo mga pastor na umaasa sa mga Koreano, wala kayong Diyos. Ang Diyos niyo yung mga Koreano na nagpapagawa ng mga church ninyo. Ang source natin ng Panginoon. Bakit si Reverend Sung Myung Moon tinawag yung sarili niyang Jesus, Christ? Bakit daw? Si Kristo rin kasi hindi nag-asawa. So siya daw yung bagong Kristo dahil kinumpleto raw niya yung kulang na nagawa ng Panginoong Yesus. Ano yun? Mag-asawa. Ay talagang kinumpleto niya. Dalawang asawa niya. Meron siyang Old Testament at may New Testament na asawa. Magaling. Buti ba hindi kompleto yung Old Testament?
Oo nga, no? 66 books yun. So, 6. Buti na lang, Old and New Testament yan ang kanyang target. Tingnan po ninyo mga kapatid. Mali ang pananaw, kaya mali din po ang ginagawa. Ang mga Hindus, they misunderstand Jesus as a good teacher, good man, at isa sa mga Diyos. No? Doon sa 330 million gods. Ganun kadami ang Diyos ng mga Hindu. Kung kaya pag ikaw ay Hindu, na nagpa-practice ng Hinduism, isang taon halos mong piniplease yung Diyos. 330 million. Baka nga hindi ka pa nakaka-aral sa pag namatay ka na, hindi mo pa natapos sa please lahat. 330 million gods. Ito yung mali ng mga Christian. Bakit po? Sasabihin nila, oy, manasya kami, Hindu. Tinanggap agad si Kristo. Akala nila okay yun. Hindi po. Ang Hindu, kahit anong i-share mo sa kanila na Diyos, tatanggapin nila. Bakit? Pandagdag. To add to their list of 330 million gods. Nung sinare mo si Christ, ang Diyos-Diyosan niya, 331 million. Wow, mas powerful na siya. Diba? So, ganyan po mga kapatid, ang pagkakakilala sa ating Panginoon ng mga relihiyon. Sino pa po? Ito po ang isa pang nakakalungkot. Yung mga atheist. Sa atheist, kasama po dyan ang mga LGBTQRSTUVWXYZ. Hindi sila naniniwala sa Panginoon Jesus. They don't believe in God. Minamanage sila yung buhay nila. Walang pakialam ng Diyos sa kanila. Pilit nilang sinasabi na, ano ba yun, chromosomes ba yan? Pinipilit nilang meron daw talagang chromosomes sa mga bakla. Hanggang ngayon wala pa rin na-prove, no? Yung agnostic, ano ba yung agnostic? Iba po yan sa atheist. Ang agnostic, dinideny nila yung katotohanan patungkol sa Diyos, pero naniniwala silang may Diyos. Para sa kanila, walang pakialam ang Diyos sa kanila. Yung mga humanist, ito po yung mga tinatawag na universalist. No? They believe in man. Tao lang. Walang Diyos. Tayo ang, kung nabasa, sino nakabasa na nung Invictus na point? I am the captain of my soul. Yun po yun, humanist po yun. No? Invictus. Tingnan po sa Google. Meron yan sa Google. Yung point na Invictus. No? Ikaw lang, walang Diyos. So, pagkakakilala nila kay Kristo at saka sa mga disciples, misguided men. Na eventually claim na sila yung mga Diyos. Hindi naman nag-claim ang mga disciples na Diyos sila. Si Jesus nag-claim. No? Outright sinasabi niya. So, sinabi mo yan, sabi niya. And pinuprove pa niya yung kanyang pagiging Diyos. So, itong mga pag-ina-acknowledge nila na si Jesus nag-exist, pero dinidinay nila yung mga miracles and yung divinity ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na media. Hindi po media betis. Ito po yung mas media at sa mga scientist and secularist. Sa scientist, ano pong pagkakilala nila kay Kristo? Meron ba? Sa science? Ano tawag sa Diyos? Ng mga scientist na nauuso na naman ngayon. Ano si Jesus? Common era. Common era? Uso ngayon yan. Uso ngayon. Nakikita na naman sa langit. Naglalabasan na naman. Kaya nga, nasabi ko lagi sa inyo, huwag tayo maniniwala sa sinasabi ng mundo. Paniwalaan natin yung Bible. Po, naglalabasan na naman yan. At tuwing lalabas yan, tandaan nyo, may pinagtatakpan na news. For example, nung time nung Vietnam War, lumabas yan. Di ba? Ano yung lumabas doon? Ano na uso ng Vietnam War? Di ba ba kayo buhay ng Vietnam War? Di ba dito ang buhay? Chat mo sa aking PPI mo, wala signal. UFO, alien! Si Jesus ay alien! UFO! Bakit lumabas
yung UFO, alien, may mga nag-worship pa sa alien noon. Kasi may Vietnam War. Kailangan pagtakpan. Ngayon, eto na naman, no? May nakikita na naman sa langit, UFO, alien. So, paparating na yung mga alien. So, si Jesus babalik as alien. So, kailangan labanan natin yung alien. Buti ko si Brad Pitt yung alien. Ayan. So, ito po ang tinuturo nila ng science. Totoo ba may UFO? Hanggang ngayon, wala pa rin sila natuturo. Alam yung setting, yung mga list na ganyan, pagkakadami-dami, na naghahanap sila ng contact from outer space. Wala pa rin hanggang ngayon. Pinagloloko tayo ng science. Nakarating daw ng buwan. Taas ang kamay na naniniwala nakarating ng buwan ng mga tao. Wala pa pong remote control noon. Ha? Yung capsule, kung mukhang capsule talaga yun na nakaribit lang, makikita niyo naman yan, pag itsura niya, lumipad, paalis ng buwan. May nag-video. Sabi nung nag-video, Mayday, naiwan ako. May remote control na po ba noon na camera? Wala pa. Pero naniwala ang maraming tao na kahit sa Hollywood, doon lang po yun sa Hollywood shooting. Because there was a race during that time between America and Russia. They were having a race kung sino unang makakarating sa buwan. Unang nakagawa ng pelikula ang Amerika. Kaya sila unang nakarating sa buwan. Nakagawa rin ng pelikula ang Russia, pangalawa silang nakarating. Lately, nakarating ang India. Napanood niyo paglapag ng capsule ng India, hindi nakikita. Ay, ako magaling. Alam niyo yung Atari? Yung Atari na, yung parang, may tititik, gano'n. Yun yung itsura ng kanilang capsule. Lumabas sa isang sipalaw pa. Naniwala ang mga tao. Nagpapahuli ba ang China? Kaya ko lang kung kailan nagkakaroon din tayo sa Pilipinas. Kailan gawa rin tayo ng atin. No? Tumawag si President Nixon sa buwan ang gamit landline para pakan yung mga tao. Panoorin niyo po yan, nasa YouTube yan. Pag-angat niya ng landline, hello moon, sumagot yung moon. Samantala ngayon, kumpleto technology, tumawag ka galing dito papuntang Davao, ilang seconds ang delay. Hindi po ba? Tapos, naniwala tayo, papuntang buwan, walang delay. Wow! At ngayon, hindi sila makapunta ng buwan ulit. Bakit po? Ang sagot ni Neil Armstrong, we've destroyed the technology. Parang out of the blue, sasabihin mo, we've destroyed the technology. Yan po ang science, mga kapatid, na pinaniniwalaan natin yung kanilang false narrative. Science is just another religion. Bakit po religion? Based on theories. One theory, nanggaling tayong lahat sa unggoy, evolution theory, taas ang kamay. Na naniniwala ka, galing ka sa unggoy, according to, sino gumawa ng theory? Charles Darwin. Tignan niyo po sa Google, anong itsura ni Charles Darwin? Mukha siyang unggoy. Punong-puno po siya ng balahibo pati sa katawan. Siguro isang araw, nagsalamin siya, ang dami kong balahibo. Makita niyo po yun. Yung pala yung tiyo ko. Tapos nagawa na siya ng theory. Men came from chimpanzee. Wow. Tapos ito tinuturo sa school. Di po ba? Ano ginawa ng science? Ang Genesis chapter 1 to chapter 11, myth. Bakit daw myth? Cannot be proven. Ito pong nakakalungkot. Maraming Bible school ang nagturo niya. Kaya po nung nasa Bible school ako, nakikipag-debate ako sa mga professors. Sabi ko sa kanila, bago nyo sabihin myth, patunayan nyo na myth. May proof kayo na myth ang Genesis chapter 1 to 11? Wala na silang mabigay. Pero sabi ko sa kanila, ako may proof na hindi siya myth. Bakit? Merong tinatawag na worldwide flood. Nakarecord po sa lahat sa buong mundo, lahat ng lupa sa buong mundo. May record ng flood. 6,000 years ago. Yun ang date sa Bible. Try to imagine that.
And we believe in science who is teaching us, sabi nga ay baloney. Baloney. That's the science that we embrace, mga kapatid. Naniniwala tayong galing tayo sa unggoy. Pag ikaw ay magbalat ng saging na tatlo ang pagkakabalat mo, ay siguro, baka hindi yung unggoy. Kasi ang unggoy pag magbalat, tatlo. Ha? Kaya bilangin mo po, ha? Pag bilangin niyo mamaya, pag magbalat kayo ng saging, pag nakita niyo, ano sa Mangilas. Kung talagang galing tayong lahat sa unggoy, dapat wala ng unggoy. Kung nag-evolve, evolution theory nga eh, di po ba? Hanggang ngayon, meron silang tinatawag na missing link. May nakita sila somewhere in Africa na missing link na isang uri yata ng isda na ang kasarian, dalawa. Yun daw yung missing link. Hindi pa rin nila ma-prove. Tapos naniniwala tayo sa isang grupo ng mga tao na nag-create ng pandemic. Binakunahan tayong lahat ng sa mga ng experimental vaccines. Kaya nga po sa United Nations ay binabanata na sila. Ang WHO is being declared in the United Nations right now as suggestiatory body. Hindi na po sila po pwedeng mag-declare ng pandemic sa buong mundo. Ang katwiran ng mga nasa United Nations, they are not elected officials. Wala silang karapatan. Imagine niyo, non-elected ang nagbibigay ng declaration ng pandemic sa buong mundo. Simpleng trangkaso lang yun. Simpleng flu. Naniwala ang maraming tao, binomba sa mass media, no? Pagkatapos, dahil sa pagbomba sa mass media, pag sinipot ang inubo, COVID. Pero nagja-jogging nga kami, yung bata, humatsing. No? Panahon ng COVID doon, nagja-jogging kami. No? Dinihani, talagang diretso kami. Pinipigil kami ng mga barangay. Okay na. Ha? Pati nga yung checkpoint, tinatanong, bakit may checkpoint? Papaliwanag naman. Sir, kasi mababait naman pala ang mga pulis. Yung batang kasabay namin, ang dami nagja-jogging, no? Parang ano pa lang yata, kakasimula, no? Kasi nakiyata niya isa yung bata. Jogging siya. Biglang umatsing, hadyok! Nawala lahat yung tao. Sabi ko nga, kasalanan na pala ngayon ng umatsing. Bakit? Sabi kasi ng media. Sabi ng media, pag umatsing ka may virus. So, may virus nung panahon ng pandemic. Tandaan ninyo yung tinatawag na bubonic plague mga 1930s. 10 million ang namatay. Yun ang totoong virus. Ang tao, pag nadikit sa isang tao, magkakaroon agad siya ng bubonic virus. 10 million o more than 10 million pa yata ang namatay during that time. Eh sa panahon natin ngayon, sino mga namatay? Mga nervyoso. Naniniwala sa media. Kapitbahay namin na yung anak niya nagkasakit, siya walang sakit, namatay siya sa tao. Feeling niya meron na rin siyang pandemic. Nauna pa, doon sa nadala sa ospital. Yung nadala sa ospital, nabuhay. Siya namatay. Bakit po? Nakatulala na lang sa bahay. Kasi yung anak niya sinabi may COVID. Kung isip niya may COVID pa rin ako. Wala na, hindi na po kumain. Patay. Kita niyo nagawa ng media. Bayaran po lahat ngayon, tandaan niyo. Lahat po ngayon ay bayaran. Yan po nakakalungkot na reality natin. Media, science, secularist, lahat po yan ay parang ang tingin nila sa Panginoong Jesus, iimbestigahan natin yan. Sila po yung mga investigador. Yan ang po ang kanilang main purpose. Ina-acknowledge siya as interesting subject for arguments, theories, discussion, debate, habang ini-ignore nila yung validity ng kanyang divinity at yung very existence ng Panginoon. Diba, I think that was 1995 or 1996, pini-question po yung the historical Jesus. At ako po noon ay nasa second year ng aking masteral. Pinag-aralan po namin sa Bible School. Meron bang historical Jesus?
Kasi kung mapuprove na walang historical Jesus, anong ibig sabihin? Ano ibig sabihin po, walang historical Walang Jesus? saysay. Lahat ng ginagawa natin in vain. Walang saysay po ito lahat. Ito po lahat ay out of imagination. Nga lang, hindi nila ma-disprove. Kasi nga po, sa history, sa mga lugar na pinuntahan ng Panginoon, ano doon lahat yung imprint ng ating Panginoon Jesus. At ano pinakamatindi? Yung imprint sa buhay natin. Amen? Yan po ang pinakamatinding imprint ng ating Panginoon. So kung ang mga Muslim, ang mga Hindu, mga scientists, media people, secularists, they misunderstood Jesus, ito po ang nakakalungkot na nakamisunderstood sa Panginoon. Christians. The Christians have misunderstood Jesus as what? Founder of a religion. Ano ginawa po nila? Yung teachings ng Panginoon, they transformed it into traditions and rituals. For example, bakit nila devotion? Tradition, ritual. Dapat klaro sa atin yan. Bakit ka nag-daily devotion? Baka tradition lang yan and ritual. So walang kwenta po yung ginagawa mo. Dapat you're doing that to honor and glorify the King of Kings. Dapat maliwanag po sa atin yan. Otherwise, magagaya lang po tayo sa mga ibang religion. Ano-anong religion? Hinduism, Catholicism, Buddhism, Islam, lahat ng klase ng ism. No? Self-ism. May religion din na ganyan, self-ism. No? Yung sarili mo, religion mo. Di ba si Beyonce? Siya ay Diyos. Self-ism po ang tawag niya. Piling nila Diyos sila dahil sumikat na sila. Pag malapit ng mamatay, tatawag din sa Diyos. Ang dami ko pong na-minister sa Europe, sa ospital ng mga atheist. Atheist ha, hindi naniniwala sa Diyos. Nung malapit ng mamatay, nagpapatawag ng minister. At idalangin daw siya sa Diyos. Eh bawal lang na habang mamamatay, papagalitan mo. Binatas sila doon eh. So wala kang magawa kung hindi i-minister. Pero at the back of my mind, sinasabi ko, napakawalang hiya mo. Kung kailan ka mamamatay, tsaka mo sasabihin kay Diyos. Nung buhay ka pa, nakakanamak walang Diyos. Ngayong alam mo mamamatay ka, may Diyos pala. Yan po ang daladala ng religion. Ang isa pang nakakalungkot, ang mga Christians, nireduce ang message ng Panginoon as what? Escapist plan for getting to heaven. Yun ba ang plano ng Diyos? Pumunta tayong lahat sa langit? Ano ang eschatology sa Bible? The last thing. Revelations chapter 21. Pupunta tayo sa langit o bababa ang bagong langit at bagong lupa? Bababa. Yun naman pala eh. Eh bakit tinuturo natin na lahat pupunta sa langit? May sinabi ba ang Panginoong Yesus na pupunta sa langit? Doon sa magnanakaw. Dalawa yun. Sino yun? Si Dimas at si Hestas. May pangalan pa. No? Sabi ng Panginoon kay Hestas, Hestas, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Today, you will be with me in paradise, not heaven. Coming from the mouth of the Master. Coming from the mouth of the King of Kings. He never mentioned heaven. Is heaven and paradise the same? At bigla silang tumahimik. Hindi. Pareho ba? Bakit? Anong heaven? What is heaven? Ano yan? Place ng Panginoon. Heaven is God's abode. Doon nakatira ang ating Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Hindi plano ng Diyos Ama na pumunta tayo doon. Ano ang plano ng Diyos? Magkaroon ng colony na tinatawag na earth. Kaya na-create ang Garden of Eden. Garden of Eden also can be translated as paradise. So a paradise is a place of reward. A perfect place, perfect abode, but not heaven. Pag may makita kayo sa Bible
na sinabi ng Panginoong Yesus, isasama kita sa langit. No? May talagang translation. Although other translations use that, pero pag babalikan nyo sa Greek at saka sa libro, hindi. Marami nang gumagawa ng mistranslations, lalo-lalo na yung NIV version, yung International Version, 1981, pataas. Kasi nga po, i-imprenta na po niya ay Zondervan. And Zondervan is also ang isang publishing, no, na nag-i-imprenta rin po ng Satanic Bible. That's the reality, brothers and sisters in Christ. So walang binanggit ang Panginoon. Pero ang mga Christians, sabi nila, pupunta tayo lang lahat sa langit. May pre-trib, mid-trib, post-trib. May millennialism, amillennialism. May pre-millennialism, mid-millennialism, post-millennialism. Pero kahit kailan, wala yan sa utak ng Panginoon. Sino nagdala sa atin? Sino po nagturo sa atin yan sa mga Bible schools? Alam niyo, tawag ko sa kanila, white theologians. Yung mga puti na nagdala sa Pilipinas. No? Sabi nga sa Bible school, bawal magsalita ng Pilipino. Kailangan ng English. Di ba kayo nagtataka? Nasa bansa natin tayo. Kasi nga, yung tinuturo ng mga white theologians, Karl Barth, Carl Jung, no? Grudem, and so on and so forth, to control us. Ano pa? To divide us. Ito po ang nakakalungkot na realidad po natin. Kaya mga Pilipino, tayo nag-aaway when it comes to theology. Kaya sabi ko nga sa mga pastor, balik tayo sa Bible. Tingnan natin, alali natin ito yung Biblia. In order to find out, mali ang tinuturo ng Christians. Another na ginawa ng Christian, ang message ng Panginoon about the kingdom of God is an insurance policy. Papunta saan? Papunta sa langit para makaiwas sa impyerno. Sabi ko nga parang i-analyze ko. Sabi ko, parang ang English, may mga words pala sa English na kini-curse ang tao. For example, pag angat mo ng telepono, hello. Hello. May ako ka. Kailan mo lang din na-realize. Kasi pati ang pangalan ng Jesus Christ, mura yan sa kanila. Akala niyo ba ang mga Amerikano pag nagsabi Jesus Christ celebration? Di. Sa Hollywood, ginagamit nila ito, Jesus Christ. It's a curse. Using the name of Jesus. Kasi nga, ang dami ng Satanist. Diba, pag tumunog yung telepono, pick up the goddamn phone. Minumura mo ang Diyos. Tapos pagsagot, hello. Ba't hindi po pwedeng hello up? Kasi sa hello. Hindi natin, no? Alam niyo sa Italian, pag inangat ang telepono, pronto. Oh, mas okay pa yun. Diba? Anong ibig sabihin ng pronto? Nakatayo ako, I'm up, no? And I'm listening. Yun yung pronto. Pronto. Sa English, hello. So, siguro, ngayon nalaman natin, sagutin na natin ang tama. Hello. Ano sasagot natin? Hello. Good morning. Good afternoon. Ha? Good day. Yan ang i-curse yung nandun sa kabila. Hello. Using hello. Ito po ang nakakalungkot na realidad, mga kapatid. Christians using the message and misinterpreting the message. So, as a simple study and review ng message ng Panginoon, Jesus had only one message, one mandate, one mission. Ano po yun? The return of the kingdom of heaven to earth. Wala na pong iba. Everything is under the kingdom of God. Salvation, grace, favor, and so on and so forth. Ito yung kingdom of God. All of this message is under the kingdom of God. Kaya rin sinasabi ko palagi, ang kingdom of God yung puno. Yung grace, salvation, bunga. Ang gusto ng mga tao, bunga lang, ayaw ng puno. Sunod tayo sa kaya ng Diyos. Remember, brothers and sisters in Christ, from the very beginning
Napakaklaro sa Panginoon. Ano ang principal need ng tao? At ano ang only solution sa dilemma? The kingdom of heaven. The government. Isaiah chapter 9 verse 7. Unto us a child is born, and to us a son is given, and the government is upon his shoulder. Hindi sinabing, and a religion is upon his shoulder. Governance ang dala-dala ng ating Panginoong Yesus. Bakit po government ang dala? Kasi yun po yung nawala sa Genesis. Ang isinuko ni Adan kay Satanas, governance, government. Kaya pag tayo po sa sarili natin, we cannot govern ourselves, ibig sabihin lang po, sinurrender mo na kay Satanas. Because government is not only for the whole country. Government starts to you. Kaya sabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. Ang una mong i-govern, sarili mo. Bago mo i-govern ang creation. Pag hindi mo kayang i-govern ang sarili mo, ibig sabihin hindi ka pinaghaharian ng Diyos. Paano mo malalaman hindi mo nag-govern ang sarili mo? Namumuna sa iyo, bisyo. Lahat ng klase ng bisyo nasa iyo. Hindi mo makontrol. O kaya naman, maling relasyon. Sabi nung nakausap ko, Pastor, mahal na mahal ko po siya. Sabi ko, kapatid, hindi mo ba alam na mali yung relasyon na meron kayo? Basta alam ko mahal ko siya. Sino nag-govern? Si Satan, hindi si God. Governance, brothers and sisters in Christ. That's the only solution na meron tayo. Kaya nga tinuro ng Panginoong Yesus sa prayer. The most powerful prayer na hindi pinipray ng mga pastor. Sabi ko nga sa Davao, pinipray niyo ba yung most powerful prayer? Opo! Anong prayer? Acts, adoration, contrition, thanksgiving, supplication. Wow, galing. O puntahan natin yung tinuro ng Panginoon. Sino nagturo sa inyo niyan? Sabi nila, naituro po sa amin sa Bible School. O sinong nag-create niyan? Hindi po namin alam. Okay, punta tayo doon sa tinuro ng Panginoon na prayer. Tingnan natin kung tama yung prayer nyo. Una, Our Father. O, anong inunan nyo? Adoration. Anong tinuro ng Panginoon sa una? Hour. Ano yung hour? I-remind ka kaagad ng Panginoon sa prayer na pag mag-pray ka, huwag kang makasarili. Pag nag-pray ka, dapat dala mo lahat ng... Halimbawa, nag-pray ka, Panginoon, ingatan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng ligtas na biyahe. Tama ba yun? Pumasok kayo sa hour? Yes. Kayo lang, ng family mo. Pati yung magbabiyahe pa. Ipag-pray mo, Panginoon, lahat ng nagbabiyahe ngayon, sa lupa man, nagbabiyahe man sa langit, sa dagat, ingatan mo mong lahat. 100% sasagutin ng Diyos. Kaya nga yung prayer nyo, hindi sinasagot ng Panginoon. Kaya ayaw mo umattend ng prayer meeting. Kasi yung prayer mo, hindi sinasagot ng Lord. Bakit? Bagsak ka doon sa una, hour. Sabit ka kaagad. Panginoon, bigyan niyo po kami ng family namin ng makakain. Wala akong pakialam sa kapitbahay namin. Sila. Bahala sila sa buhay nila, Panginoon. Pag humingi ka ng pagkain, pati kapitbahay. Try to imagine, ikaw lang ang kumakain. Sa community, mga kapitbahay mong gutom, anong gagawin nila? Para silang zombie, naabangan ka, papatayin ka. Tapos natatakot na kayo, ikaw lang may pagkain. Panginoon, papatayin kami kasi may pagkain kami, sila wala. Pray for everybody. Sabi sa Panginoon agad-agad. Consciousness of for whom we are praying. The whole country. Our. So, Father who art in heaven. What is that? Adoration. You adore Him. Where is He? In heaven. Holy is your name. Adoration pa rin. Ano yung sumunod? Your kingdom come, your will be done. Dalawang pagkasunod. Ano po yun? Contrition. Ano tawag doon? Yung mga nagpa-Bible school dyan, sinabi. Ano tawag doon? Amen. JC. Your kingdom come, your will be done.
on earth as it is in heaven. Contrition, dun sa Acts, na tinuro sa atin, ha? Kahit Katoliko, yan din po ang pattern ng prayer, Acts, na hindi tinuro ng Panginoong Jesus. Is it adoration, contrition, thanksgiving, or supplication? Ha? Your kingdom come, your will be done. Adoration. Supplication, humihingi ka. When you say supplicate, you ask. To supplicate, to ask from God. Anong hinihingi mo? Kaharian ng Diyos. Kasama ba yan sa prayer nyo? Yes. Ngayon, ha? Ay yung iba, anong prayer mo palagi? Anong hinihingi mo? Para lang sa'yo. Ang sabi ng Panginoong Yesus, pag mananalangin ka, idalangin mo, dumating na ang kaharian ng Diyos. Bakit po? Yan ang solusyon sa lahat ng problema. Wala tayong aasahan sa gobyerno sa buong mundo. Lahat ng government sa buong mundo, pinaghaharian ni Satanas. Kinontrol ni Satanas. Binago niya ang meaning ng government. Kaya ang solusyon, sabi ng Panginoon, dumating na po ang kaharian mo. The only solution is the government of God. Kaya tayo ganito eh. Tingnan niyo ang PNP. Na supposedly sila yung magpuproteksyon sa atin. Sila pa po ang namumuna sa lahat. Yung kaibigan nga ni Brother Fred na nasa Camp Crame, gusto nang mag-resign. Mag-retire ng maaga. Hindi na niya masigura yung nangyayari sa loob ng PNP. Kasi ano tinuturo ng mga chaplain sa PNP? Religion. Yan ang tinuturo. Hindi tinuturuan ng government. Hindi tinuturuan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po, ang isang goal namin ay turuan ng mga chaplains about the kingdom of God. Kaya every Monday meron kami training para sa kanila na magturo sila sa mga pulis patungkol sa kaharian ng Diyos. That's the only solution. Wala na pong iba. Anong ginawa ng religion? Binago po yan. Sino bang may gawa ng religion? Si Satan. Hindi po tayo may gawa niya. Si Satan may gawa. Sino may gawa ng tinanong ko yung mga pastor pagkatapos explain sa kanila ano yung prayer na tinuro ng Panginoon. Binalikan ko yung Acts. Tinanong ko sila, sino kayang gumawa ng Acts? Sagot ng isa, si Satanas! Diretso. Bakit? Hindi po tayo. Yun po ang pattern ng prayer na walang kahit kailan hindi sasagutin ng Panginoon. Kasi hindi yung tinuro niya. Jesus taught us a pattern of prayer. Our Father who art in heaven. It's a pattern. Hindi yun ang dadasal mo. Ang tawag po niya natin ngayon ay template. Ngayon po ang tawag natin ngayon. Template ang tinuro ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, and this is what you should pray. Ang pagkakasabi ng Panginoon, this is how. Klaro? O, pattern siya, template siya. Gagayahin mo, aaralin mo mga ano yun. Kung may sa tutulong ulit dito yung Our Father, iibayin po natin. At sabi nga, habang iisa-isahin ko, lahat po kayo magsasabi ng, hindi ba tayo? Kahit na yung pastor sa Davao, kasi parang may pala yan. Sabi ko, kapatid, matagal na. Hindi mo lang nabasa. Read the Bible, mga kapatid. Tingnan po natin sa sabi ng salita ng Diyos. Matthew 4:17, let's read. 1, 2, 3, go. From the time on this, repent, for the kingdom of heaven is near. Yun. Sinabi ba niya religion? No. The kingdom of heaven. Another one. Matthew 5:3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kaharian pa din. Government pa din. Yung word na sinabi sa Matthew chapter 28, go therefore and make disciples of all nations. Sabi nila, ginawang world. Ethnos po yun sa Greek. Ibig sabihin po salin lahi. In-explain ko na po sa inyo last time kung anong ethnos. So ang sinasabi po sa atin sa mga passage na to, ang unang pronouncement ng ating Panginoon doon sa kanyang constitution, it's about whom? The kingdom of God.
Tingnan po yung ating Constitution. Ano yung sinasabi ng unang article ng Constitution? We, the sovereign Filipino people. Saan nagsimula? Sa tao. Diba? Government of the people, by the people, for the people. Ano po ang tama? Ako alam ko dyan, government of the people, all the bullet, and then by the people, BUY. Binibili nila tayo ng eleksyon. At ang huli, for the people. Pagkatapos ng eleksyon, ang taas na ng bilihin. Lahat. Nagiging pobre na tayo. Yan po ang democracy. That's democracy na tinatawag nila. Nasabi nila, democracy. That's the reality. Sa Panginoon, ang sinasabi niya, ang una niyang announcement, in the beginning, sa Constitution ng Diyos, in the beginning, God. Sabihin na, simula pala dapat Diyos, hindi tao. Dahil nagsimula tayo sa tao, mali na ang governance. Kaya nga, let your kingdom come. Tandaan natin, si Jesus lang ang mayroong solusyon, wala nang iba. Kahit sa buhay natin, siya lang ang may solusyon. Huwag mong gawa ng solusyon ang problema mo. Sabi ng Diyos, may problema ka? Anong solusyon? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all the solutions will be given to you. Eh hindi, ang ginagawa mo, bababad ka, tinatambayan mo pa yung problema. No? At ginawa mo pa ng bahay yung problema sa bahay. Nilagyan mo pa ng Christmas light. At nakalagay, may nagpaprasa ng problems. Kada pasok mo, hello problem. Oh, I love you. Sabi ng Panginoon, hanapin mo ako, anak. Ako ang hanapin mo, huwag yung problema. Dahil siya ang may solusyon. Pag ang buhay mo punong-puno ng problema, kapatid, ibig sabihin, hindi mo pa hinahanap ang Diyos. Sabi ng Panginoon, yung mga spiritually poor, ay hindi yung mga pobre kung spiritually poor. Pag sinabi sa Bible na spiritually poor, ano yun? Ano ba ang spiritually poor sa Bible? Tayo ba spiritually poor? Kaya sabi dito, yung poor in spirit, sila ang magmamana ng karya ng Diyos. Tayo po ba ay poor in spirit? Amen. Amen? Amen. Anong ibig sabihin po ng poor in spirit? May hirap na binabanggit na natin, hindi natin alam. Pag ikaw ay pobre, okay, gawin natin. Pag ikaw ay pobre, ano ang meron ka? Wala. Para mabuhay ka, anong kailangan mo? Magdepende ka sa, kaya sabi kaya ng meron. Diba? Oh. Para mabuhay ka, dahil pobre ka eh. Magdidepende ka sa meron. Sa mayaman. Di po ba? Kasi hawatang maging alipin ka para lang mabuhay ka. Sabi ng salita ng Diyos, blessed are the poor in spirit. So spiritually, ano po tayo? Wala. Para mabuhay tayo spiritually, kanino tayo magdidepende? Sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. He has everything. Amen? Are we poor in spirit? Amen. Amen? Amen. O, ibig sabihin sa atin ang karya ng Diyos. Hindi religion. Ha? From now on, do not preach about religion. Do not preach about Christianism. Preach about the kingdom of God. Tandaan natin yung kaya ng Diyos, yan ang priority ng Panginoon. Yan ang solusyon sa ating tinatawag na self-destruction. Pag wala sa iyo ang kaya ng Diyos na nasi-self-destruct ka, tumingin na lang kayo sa labas na wala sila sa kaya ng Diyos. Kahit mga manggagawa ng Panginoon na wala sa kaya ng Diyos at nasi-self-destruct. Pero pag nasa kaya ng Diyos, lahat ang provide sa iyo. Tayo ganito makakapagsabi, paano nabago yung buhay natin? When we started preaching about the kingdom of God. Before, religion tayo. Anong klaseng buhay meron tayo noon? 3 kahig, 1 tuka. Minsan kahig ng kahig, walang tuka. Pero ngayon, hindi ka pa kumakahig, tumutuka na. Nag-pandemic, may pumayat pa. Pagkatapos ng pandemic, anong reklamo natin? Nagtabaan tayo. So, kailangan mag-fasting.
para magbayatan. So, pag-fasting po tayo, para magbayatan na naman. Kung nakikita ko, nagiging healthy na naman tayo lahat. Ha? Yan po ang kingdom of God. God will provide, but He will provide everything. And we will never self-destruct. Ang dami pong nagsiself-destruct. Konting problema lang. Sa maliit na problema, dinidistance yung sarili niya, tapos eventually, simula na yun. Kasi pag binabago yung guard mo, papasok ka agad yung enemy. Dapat malalim. Sabi nga, kahit may problema, always praise the Lord. Psalm 115 verse 6, ano sabi doon? Everything that has breath, Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Diba? Ibig sabihin, sigurado sila, lahat na may hininga. So, ibig sabihin, pag hindi ka nagpupuri sa Diyos, wala kang hininga. Baka ba? Hindi ka kaya ayun sa hininga. Pag ikaw ay humihinga, magpuri ka sa Diyos. Amen. Maliwanag po yan sa Bible. Praise the Lord. So, tingnan po natin, religion versus kingdom of God. Ano ba ang power ng religion? Sinasubstitute niya ang kingdom of God, pinipigilan ang sangkatauhan, para saan? Magpuso niya yung, ano yung sagot sa dilema sa buhay mo. Yung pong ginagawa ng religion, pinopokus tayo sa mundo. Pinopokus tayo sa bawal ito, bawal yan. Oy, Kristiyano ka na, dapat bawal ang ano bawal. O dahil Christian ka, bawal hindi ka palagi paminsan-minsan na ano na. Christian ka na. At pag naglalakad ka sa labas, dahil Christian ka, bawal tumama. Oy, Christian ka, bawal tumama. Gusto niyo ba yun? Ako, ayoko. Ayaw ko niya. So in my study about religion, ito po yung nakita kong several significant truths. Una, religion preoccupies man and defines the kingdom of God. Anong problema? Makikita niya ang kaharian ng Diyos? Hindi. Kasi sabi sa Biblia, una mong hanapin ang kaharian ng Diyos. Tsaka mo malalaman nila lahat. Pangalawa, religion is what man does until he finds the kingdom of God. So una, preoccupied, may naman lahat na lang gagawin niya. Andiyan nagpapabako sa krus, naghahabaw ng sarili, lumalakad ng luhod, nakaluhod papunta doon sa altar, para ano? Makita ang kaharian ng Diyos. Makikita mo ba? Hindi. Mali. Baliktad. Dapat kingdom of God. Sumunod, religion prefers man to leave earth. Diba? Anong definition ng Bible? Basic Bible. Basic. Ito ang definition ng religion sa Bible, Basic instruction before leaving earth. Paalis pala sila. Gusto na nila pupunta sa langit, pero ayaw mamatay. Diba? Saan ka pupunta sa langit? Kung kapatid, huwag ka nang kumain. Para mamatay ka na, punta ka na sa langit. Sabi ko sa mga pastor sa Davao, gusto niyo pupunta sa langit. O huwag kayo pumunta sa ospital, huwag magpagamot. At pag namatay kayo, ayaw nila. Tayo ba gusto ba namin? Huwag na magpagamot, magpa-ospital. Pupunta tayo sa langit. Walang sumasagot, ayaw nila. Ano ang kaharian ng Diyos? The kingdom of God empowers man to dominate earth. Let them have rule. Let them have dominion. Genesis 1:26. Hindi sinabi ng Panginoon, let them leave earth. Let them have dominion. Religion focuses on heaven. The kingdom of God focuses on earth. Matthew chapter 5. Inaral po namin yan dito. Ang reward palagi, kingdom of earth. Palaging dito sa lupa. Hindi sa langit. No? What else? Na natutunan po, religion is reaching up to God. The kingdom of God is God coming down to earth. Genesis chapter 3. Anong sinabi ron? Tuwing dapit hapon, nung si Adan at si Eva ay nasa Garden of Eden, every afternoon, in the cool of the day, bumababa ang Diyos galing sa langit at kinakausap si Adan at si Eva. Pero on that time, hindi na sila makita. Bakit po?
nagkasala na si Eva at si Adan. Hinahanap sila ng Diyos. Sabi ni Eli Soriano, hindi siya Diyos. Hinahanap eh. Apakaganda talaga ni Eli Soriano. Ay dahil hinahanap, hindi Diyos. Tinanong pa raw, nasaan kayo? Hindi Diyos. Tinanong ulit, kumain ba kayo? Hindi niya alam na kumain. Yung mga matatalino po ang tawag dyan. Siya lamang po ang hari na namatay para sa nasasakupan. Walang haring ganun. The only king that died for the subjects. Religion wants to escape earth. The kingdom of God impacts, influences, and changes earth. Ayaw ni Satan na baguhin natin ang mundo. Gusto niya, dito siya forever. Pero hindi po pwede yun. Kasi hindi yun ang design ng Panginoon. Ano man yung gusto niya, hindi yun kailanman mangyayari. Religion seeks to take earth to heaven. Diba? Yung langit daw, kaya tayo tumun sa... Ano sabi sa Revelation 21? The kingdom of God seeks to bring heaven to earth. Even in the prayer, let your kingdom come, your will be done on earth. Not in heaven. On earth. As it is in heaven. Ang dami pa lang mali na ituro sa atin. At sa akin din, nag-aaral ako sa Bible School. Bigyan kayo ng mga verses sa Bible, mga kapatid. No? Matthew 15 verses 1 to 3. Let's read. 1 to 3, go. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the kingdom of heaven in men's face. You yourselves do not, ano daw? Ano sabi niya? Don't wash your hands before Ay, hindi mo na. So, pala ito. So, Matthew 15, then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. Jesus replied, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Marami bang ganyan? Dahil sa tradisyon, sinisira ang utos ng Diyos. Ano po ba mga tradisyon natin? Pagmahal na araw, huwag kakain ng karne. So, kinakain natin isda, nagmamahal ko rin ang isda. Pagka may pusang tumawid sa kalsada, tapos ikaw ay naglalakad sa kalsada na yon, ano sabi ng tradisyon? Malas. Huwag kayo maniniwala sa malas swerte. Malas yan. Huwag na huwag niyong papaniwalaan yan. Ang dami nating tradisyon. No? Yung patay, pag ibababa ng bahay, kailangan na nung una? Ulo. Kasi pag inuna mo yung paa, ano daw? Parang daw susunod. Those are traditions. Nullifying the Word of God for the sake of your tradition. Sa Christians, marami bang ganyan? Marami rin po. Pilit na sinasabi, make disciples of all nations. Pag hindi ka ng disciple, hindi ka anak ng Diyos. Tapos ang discipleship is for multiplication. Kailan ba sinabi ng Panginoon sa Bible na ang discipleship ay multiplication? Meron po ba? Wala. Ano ang purpose ng discipleship? Maturity. And once you are mature, naturally, you will win other people. Eh hindi pa nga mature, pinipilit mo ng humayo, lumabas. Nakuha tuloy ng iglesia. Ang tama, yung nagsishare, punta sa iglesia. Eh ang iglesia magaling, ang daming alam na verses sa Bible. O, pag-uwi sa'yo, Pastor, mali pala tayo, tama yung iglesia. Eh ikaw na pastor, hindi ka rin handa. Wala ka rin masyadong alam. No? So, sinabi mo, kasi sabi ng iglesia, ganun ganito ganyan. Oo nga, no, tama nga sila. Tara, iglesia na tayo. Alam mo po ba, 900 pastors, born again, o Christian pastor, ngayong October, sa birthday ni Manalo. Ha? So sabihin sa akin, Pastor, ba't alam mo yan? Eto kami nag-meeting sa lugar nila.
Sa Dead 25, kung kami nag-meeting, kaya lahat ng chismis sa iglesia, alam namin, di ba, no, Brother Ray? More than 900 Christian pastors. Sa birthday ni Manalo, i-welcome nila. So from pastor ng Christian, ngayon sila po ay ministro ng iglesia. Di ba nakakalungkot po yan? Bakit? Religion ang tinuro. Kaya nadali sila ng isa pang religion. Sana kung tinuturo nila kahaya ng Diyos, hindi sila madadali ng religion. Kasi alam nila kung ano yung kanilang dala-dala. Gobyerno. Ito po ang sad reality. May balita ba tayo sa mga born again? Sa mga Christians? Wala, di ba? Hindi pinag-usapan yan. Walang nakakaalam. Pasikreto po yan doon sa iglesia. Sad reality po, may mga Baptist, may JIN. Sabi ni Bishop Jimmy, oh, marami pa lang JIN dito eh. Kung siya ba magsasalita, tanong niya, bakit kayo nandito? Siguro nasabihin ng mga JIN, ikaw, ba't kayo nandito? Ito po ang nakakalungkot na reality, mga kapatid. Matthew 23, 30 and 15. Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Anong hypocrites sa English? Actor, actress. Yan, big word po yan, hypocrites. Ano ibig sabihin? Artista. So sinasabi ng Panginoon, kayo mga teacher ng law at Pariseo, mga artista kayo. Ibig sabihin yung kanilang religion, inaarte lang nila. Alam niyo ba na mga Pharisees ay meron silang tinatawag na phylacteries? Yung parang box na ganito yata kalakihan. Siguro mga ganyang kalaki. Kaya sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, I think chapter 6, sinabi niya, ilagay ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga ulo. Ginawa nilang literal. Gumawa sila ng box, nilagyan ng mga verses sa Bible, tapos tinalin dito. Kung ano, natawa tayo. Pero sa kanila, okay yun. Sa kanila, isa yun sa paraan, naaakyat sila sa langit. Sa naglalakad sila, meron silang sungay dito. Kaya sabi ng Panginoon, hypocrite. You shut the kingdom of heaven in men's faces. Kahit kayo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sakit po niyan. Even in Matthew 7:21-23. Not all who call to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who obey. Maraming hindi nag-obey. Anong tinuturo nila? Ibang gospel. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 24:40? And this gospel. What gospel? Of the kingdom of God. When we say this gospel, meaning to say there are other gospels. So may gospel of grace, may gospel of salvation, gospel of faith. Sabi ng Panginoon, isang gospel lang. The gospel of the kingdom of God. And then the end will come. Bakit hindi dumarating ang wakas? Hindi tinuturo. A sad reality that we have. Another verse. Matthew 15 verse 16. Let's read. 1, 2, 3, go. Thus, you nullify the word of God. Tradition na naman. Matthew 5:20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom. Bakit ano daw ba ang righteousness ng Pharisees and teachers of the law? Hypocrites. Arte lang. Huwag natin i-arte natin para ng palataya. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Bakit po? They are poor in spirit. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, napakaklaro po sa mga scriptures na ito na ang religion ang pinakamatinding obstacle. Huwag po tayo magturo ng religion. Ituro po natin ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po, I agree, ito po ang isang cause. Kaya dapat balik po tayo sa pag-aaral ng kaharian ng Diyos. Let's go back to the kingdom of God. Christianity, religion po yan. And it has nothing to do with the kingdom of God. Dapat klaro po sa atin yan. Ito po ang katotohanan. Sa lahat ng Bible school,
yung mga gumagraduate, officially trained sa Bible School, hindi po nila alam. Ang pinopropagate po nila, Christian faith. Kahit ako po nag-graduate sa Bible School, I have my masteral. Pero wala akong kaalam-alam about the kingdom of God. Bakit po? Wala man lang subjects. Pasalamat tayo sa Diyos at nakakapag-research na po ako. Pasalamat tayo sa Panginoon at gagamitin din kayo. Hindi lang po ako. Ha? Piniprepare ko po kayo sa araw, magtuturo kayong lahat. Because everything that I teach here, hindi po mapapakinggan kahit sa atin. Si Brother Peter, sabi mismo, pagdating siya sa Davao, ang sabi niya, first time din niya nakapakinig ng tulong mensahe. All of us, lahat po kayo magtuturo, walang hindi. Wala pong exempted dito. Ha? Prepare yourselves. Because God will provide everything that we need. Nasa